Morning lakay, magandang umaga ngayong araw ng Huwebes. Ito'y kwento ko para paalala sa mga nangungutya sa Panginoong Diyos ng mga kabataan, mga hindi pa nakakilala sa Panginoong Diyos, o lahat ng nangungutya sa Panginoong Diyos, yung ginagawang katawa-tawa ang Panginoong Diyos. Kasi merong isang bayan sa Brazil na magkakaibigan ng mga lasing. May susunduin na kaibigan. Tapos ang nanay nila na kinakabahan dahil puro mga lasing. Ang tanong niya sa anak, "Anak, kaya nyo ba?" "Oo," sabi ng anak, "Kaya namin, Nay." "O sige," sabi niya, "ingat kayo. Samahan sana kayo ng Panginoong Diyos." Sabi niyang ganon. Nay naman, punong-puno na kami sa sasakyan. Hindi na kasya ang Panginoong Diyos. Kung gusto niyang sumama, sabi, sa trunk na lang. Meron mo isang bata, sasabihin niya yung ganon. Sa trunk na lang pasakay ng Panginoong Diyos. Habang ito na, binabaybay nila yung daan patungo sa pupunta nila. Susundin yung bata. Nadisgrasya sila. Namatay lahat sila, nawasak yung sasakyan nila. Pero nung chinek ng pulis yung sasakyan, dun sa trunk na sinabi ng bata na dun na lang sumakay ang Panginoong Diyos sa trunk, may 100 itlog dun. Hindi man lang nabasag. Lahat ng itlog hindi nabasag. Pero lahat sila patay sa loob ng sasakyan. Biro mo, ang sinabi ng bata, yung mga itlog hindi nawasak kahit isa. Ibig sabihin, ang Panginoong Diyos nandun sa loob ng trunk, kaya iningatan yung itlog. Kaya yung mga, huwag nating gawin katawa-tawa ang salita ng Panginoong Diyos. Kung may nagsisin sa inyo ng salita ng Diyos, mag-amin kayo. Sabihin nyo lang, amen. Malaking bagay na yun sa Panginoong Diyos. Pero yung mga kumukontra sa Panginoong Diyos, huwag natin gawing katawa-tawa. Kung wala tayong masabi, manahimik na lang tayo. Kasi hindi natin alam, ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Hindi natin alam kung anong gagawin niya sa atin. Kaya pag kinukutya mo ang Panginoong Diyos, matakot ka dahil siya ang nagbigay sa iyo ng buhay. Mamaya kinukutya mo, mamaya hindi mo alam, buhay mo kukunin niya. Kaya tayo magtiwala lang sa Panginoong Diyos. Kaya yung mga hindi naniniwala, huwag na lang kayo magsalita para hindi para yung Panginoong Diyos malugod. Pero kung kinukontra mo, hindi malulugod sa iyo, baka ano pang gawin sa iyo. Yun lang. Amen. God bless.